Pinutol ni Aster ang ulo ng dragon at iba pang bahagi ng katawan nito, at itinapon ng mga ito. Ang katawan ng dragon ay nananatiling nakahandusay sa lupa, ngunit inihayag nito na ang lahat ay walang silbi dahil ito ay isa lamang guni-guni na ipinanganak mula sa mga alaala. Ipinaliwanag ng dragon na ang kanyang pisikal na katawan ay matagal nang nabulok, ang nanatili sa lugar na ito ay isang multo lamang ng nakaraan, nakulong ng isang hindi nalutas na sama ng loob. Nang marinig ito, ngumisi si Aster at nakaramdam ng kaginhawahan na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa aksidenteng pagpatay sa kanyang magiging guro. Tinanong noon ng dragon si Aster tungkol sa kanyang pagnanais na matutunan ang kapangyarihan ng Seven Wings at ang dahilan sa likod ng paghahanap ng gayong napakalaking lakas. Dahil nakita na ng dragon ang mga alaala ni Aster, alam nito ang tungkol sa sama ng loob sa kanyang puso, isang sama ng loob na puno ng pagkakanulo at galit. Inihayag ng dragon na ang kanyang mga kapatid ay nagtiwala rin sa mga tao noon, ibinahagi nila ang kanilang kapangyarihan sa sangkatauhan, ngunit ipinagkanulo at pinatay din sila bilang kapalit. Ngayon, kahit na ang pisikal na katawan ng dragon ay nabulok na, ang kanyang pagkamuhi ay nananatili pa rin, tulad ng isang nakabaong apoy na nag-aalab sa ilalim ng abo. Ang pagkamuhi na iyon ay hindi kailanman mawawala. Naniniwala ang dragon na si Aster ay katulad nito. Kahit na si Aster ay isang tao mula sa Elmheim, isang tao na dapat likas na kinamumuhian ng dragon, taglay niya ang parehong Seven Wings sa kanyang likuran. Sa sandaling yun, ang Seven Wings sa likuran ni Aster ay biglang nagsimulang kuminang, pinuno ang buong lugar ng napakalakas na aura at makapangyarihang enerhiya. Nang makita ito, inalok ng dragon kay Aster ang kanyang lakas kung nilayo niyang gamitin ang kapangyarihan ng Seven Wings bilang isang talam upang isakatuparan ang kanyang paghihiganti. Inalok niya ito ng kapangyarihan upang lipulin at wasakin ang bloodline ng Elmheim. Pinagnilayan ni Aster ang ideya ng paghihiganti. Napagtanto niyang ang lumang bersyon ng kanyang sarili ay malamang na tinanggap ang gayong kapangyarihan ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, tumanggi si Aster. Naniniwala siyang kung ang paghihiganti lamang ang lawak ng kapangyarihang iniaalok, kung gayon wala siyang pangangailangan para dito. Nagulat ang dragon sa pagtanggi ni Aster at nagtaka kung bakit niya tatanggihan ang gayong pagkakataon. Ipinaliwanag ni Aster na ang simpleng pagpatay sa mga taong kinamumuhian niya, para lamang masiyahan ang kanyang sarili, ay hindi na sapat. Ang mga bagay ay naging mas komplikado ngayon, dahil mayroon siyang mas mahirap na layunin na makamit. Nagtanong ang dragon kung si Aster ay handang talikuran ang mga sama ng loob ng nakaraan, para sa kapakanan ng layuning iyon. Nilinaw ni Aster na hindi niya kailanman tatalikuran ang mga sama ng loob na iyon. Gayunpaman, kung ang mga bagay tulad ng mga trahedya ng nakaraan ay mangyari muli, lalaban siya upang protektahan ang kanyang pinakamahalaga sa sandaling iyon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya naghahanap ng kapangyarihan para sa paghihiganti. Sa halip, ninanais niya ang lakas upang maghimagsik laban sa hindi makatarungang pang-aapi. Habang nararamdaman ng dragon ang napakalaking enerhiya na nagmumula sa Seven Wings ni Aster, nagsisimula itong magtaka kung ang mga pakpak na iyon ay tunay na katulad ng taglay ng kanyang mga kapatid. Pagkatapos ay kinilala ng dragon ang magagandang mithiin ni Aster, ngunit itinuro na siya ay nagtataglay ng perpektong sisidlan na may kakayahang magdala ng Seven Wings. Naging mausisa si Aster tungkol sa ibig sabihin ng dragon at nagtaka kung sa wakas ay mag-lecture na ito tungkol sa kung paano gamitin ang Seven Wings. Gayunpaman, tumanggi ang dragon na turuan siya ng kahit ano, mula pa sa simula. Walang mga aklat aralin o tamang gabay na naisulat para sa mga tao kung paano hawakan ang kapangyarihan ng Seven Wings. Kinilala ni Aster ang pamilyar na pattern na ito at nagtaka kung sino ang nilayo ng dragon na ipakilala sa kanya sa pagkakataong ito. Sa wakas ay inihayag ng dragon na ang magtuturo kay Aster ay walang iba kundi ang kanyang sariling mga alaala. Si Aster ay lubos na nabigla habang ang dragon ay biglang nagsimulang mawala. Bago maglaho, pinayuhan ng dragon si Aster na kung tunay niyang nanaisin na mamaster ang kapangyarihan ng Seven Wings, dapat niyang obserbahan ang kapangyarihang iyon ng malapitan, matuto mula rito, at subukan ito para sa kanyang sarili. Inihayag ng dragon na ang mismong lalaking nakatayo sa harap ni Aster ay ang gumagamit ng Seven Wings, na dapat gawin ni Aster bilang kanyang huwaran. Sa sandaling yun, may isa pang figure na nagpakita at nagtanong kung hindi ba yun ang katotohanan. Tinawag si Aster bilang kanyang hanggal na anak na si Ash. Agad na nakilala ni Aster ang kanyang ama mula sa kanyang nakaraang buhay. Nang makita siyang nakatayo sa harap niya, nagngalit si Aster at inilabas ang kanyang espada. Lumipat ang eksena habang biglang lumabas si Aster mula sa aklat at bumagsak sa lupa.
Agad na sumugod si Principal Mimir sa kanya nang may pag-aalala at tinanong kung siya ay ligtas. Nais din niyang malaman kung paano naging ang karanasan, kung nakilala ni Aster si Fafnir, at kung may natutunan ba siya tungkol sa Seven Wings. Pagkatapos ay tinulungan siya ni Principal Mimir na tumayo. Ipinaliwanag ni Aster na sinabi sa kanya ni Fafnir na bumalik muli sa susunod na araw. Nang marinig ito, nagulat si Principal Mimir at nagtaka kung talagang kinilala ni Fafnir si Aster. Namangha siya na kahit papaano ay napakalma ni Aster ang isang ganap na misanthrope. Pagkatapos ay inisip ni Aster ang katotohanan na ang espiritu sa loob ng aklat ay may sama ng loob laban sa Elmheim sa pangalan. Inamin niyang hindi pa siya nakarinig ng kahit ano tungkol doon. At ang karanasan ay naging kakilakilabot dahil dito. Gayunpaman, pinagmasdan ni Principal Mimir ang kalagayan ni Aster at naniniwala siyang dapat ay may narating siya batay sa kanyang hitsura. Pumayag si Aster na siya nga ay may narating, pagkatapos ay naisip ni Aster kung paano lumikha si Fafnir ng isang guni-guni mula sa kanyang sariling mga alaala at pinilit siyang lumaban laban kay Roderick. Ang nagpedyang mas kahanga-hanga sa karanasan ay ang taong nasa guni-guni ay walang alinlangan na si Roderick mula sa panahong taglay niya ang Seven Wings. Napagtanto ni Aster na ang kakilakilabot na personalidad ni Fafnir ay malalim na nakatanim. Gayunpaman, salamat kay Fafnir, nagkaroon siya ng isang sparring partner na makakatulong sa kanya na magpraktis at mamaster ang Seven Wings. Ngayon kailangan lamang ni Aster na mamaster ang kapangyarihang ito bago siya marekomenda para sa duel ceremony. Nakangiti, kinuha ni Aster ang aklat at gumawa ng isa pang kahilingan kay Principal Mimir. Nagtanong siya kung maaari niyang i-check out ang aklat. Makalipas ang ilang linggo, lumipat ang eksena. Sinabi ng Count kay Aster na sapat na ang kanyang nagawa at ipinahayag ang kanyang pagkamangha. Hindi siya makapaniwala na sa napakaikling panahon, si Aster ay naging napakalakas na kahit isang second grade student ay hindi makalaban sa kanya. Inihayag ng eksena si Aster na nakatayong may kumpiyansa sa gitna ng lugar. Napalibutan ng maraming estudyante na kanyang tinalo sa swordsmanship, lahat sila ay sugatan at nakahandusay ng walang magawa sa lupa. Nang makita ang hindi kapani-pani walang paglaki ni Aster, nag-alala si Alphen at itinuro na ang espada ni Brother Aster ay nagbago. Isang malakas at napakalakas na pulang enerhiya ang nagsimulang magningning mula sa espada ni Aster. Ang lakas nito ay higit na malaki kaysa dati. Tumingin si Aster sa kanyang espada ng may kasiyahang ngiti at napagtanto na sa wakas ay mukha na itong tunay na espada. Pagkatapos ay nagtaka siya kung nangangahulugan nito na sa wakas ay nakahabol na siya sa kanyang ama, kahit papaano. Ngumiti ang Count at kinumpirma na, sa ngayon, walang mga senyales ng pagwawala. Tila sa wakas ay nagawa na ni Aster na kontrolin ang kapangyarihan ng Seven Wings. Nagtanong si Alphen kung ibig sabihin nito ay maaari na ngayong lumahok si Aster sa duel ceremony. Ngumiti ang Count at kinumpirma na, gaya ng ipinangako, irerekomenda niya si Aster bilang kalahok sa duel ceremony. Nagtipon ang lahat sa paligid ni Aster at nagsimulang mag-cheer para sa kanya. Naisip ni Aster na sa ganito, ang kanyang mga paghahanda upang labanan si Julius ay sa wakas ay kumpleto na. Pagkatapos ay ipinahayag niya na dapat maghintay lamang si Julius dahil sa pagkakataong ito, lalaban siya ng patas at walang daya. Samantala, lumipat ang eksena kay Julius, na nagsasanay ng matindi para sa paparating na tunggalian. Paulit-ulit niyang sinuntok ang isang bakal na pader ng may napakalakas na puwersa. Lumapit sa kanya ang kanyang ina at inihayag na ang kalahok para sa duel ceremony ay sa wakas ay napagpasyahan na, at ang kanyang kalaban ay napili na. Pinaalalahanan niya si Julius na ang hari ay hindi lamang ang mahalagang figura na dadalo sa duel ceremony. Isang malaking bilang ng mga knight nobles ang naruroon din upang panoorin ang labanan. Inihayag pa niya na ang ama at nakatatandang kapatid ni Julius ay naruroon din sa araw na iyon. Habang patuloy na sinasuntok ni Julius ang bakal na pader, isang nagniningas na aura ang nagsimulang magningning mula sa kanyang mga kamao. Ang marinig ang mga salita ng kanyang ina ay lalong nagpaalab sa kanyang galit. Nagpatuloy ang kanyang ina sa pagpapaalala na ito ang pagkakataon ng paghihiganti na lagi niyang gusto. Binalaan niya si Julius na ang pagkatalo ay lubos na hindi mapapatawad. Kung matalo siya at mailantad ang gayong kaiyahiyang tanawin sa harap ng lahat, ang mga kahihinatnan ay hindi matitiis. Pagkatapos ay binigyan ng kanyang ina si Julius ng isang bagay at sinabing gamitin niya ito. Ipinaliwanag niya na dahil si Julius ay mahina pagdating sa kanyang wing emblem, ang bagay na ito ay magsisilbing kanyang trump card. Bago umalis, binigyan siya ng kanyang ina ng isang huling babala. Iniutos niya kay Julius na talunin ang nagtataglay ng Seven Wings.
nang walang pagkukulang, at ipaalam sa lahat na ang Elmheim ay nakatayo sa pinakatuktok ng bansa. Matapos umalis ang kanyang ina, muli na namang sinuntok ni Julius ang bakal na pader ng may napakalakas na puwersa, na lubusan itong nabasag. Tinawanan ni Julius ang ideya ng pangangailangan ng tinatawag na trump card. Hindi siya makapaniwala na seryosong iniisip ng kanyang ina na may kahit isang sa 1,000,000 pagkakataon na siya ay matalo. Sa kanyang isipan, sigurado si Julius na hindi niya kailangan na umasa sa anumang bagay tulad niyan upang talunin si Aster. Pagkatapos ay galit na dinurog niya ang kahon na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Ipinahayag ni Julius na dapat maghintay lamang si Aster dahil sa pagkakataong ito, tiyak na dudurugin niya ito. Gayunpaman, matapos sirain ang kahon, napansin ni Julius kung ano ang nakatago sa loob. Ito ay isang fallen emblem.